Inaasahang may ikalawang landfall ang Bagyong Tino sa Cebu ngayong umaga ayon sa Pag-asa. Matapos itong tumama sa Silago, Southern Leyte. Samantala, naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa Surigao City. Live mula sa Surigao City, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James! Igan, alas 12 ng hating gabi nang maglandfall nga ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa Surigao City naman, nawala ng supply ng kuryente ilang oras bago maglandfall ang bagyo. Kagabi pa lang, ramdam na sa buong Surigao City ang hagupit ng Typhoon Tino. Ilang puno ang nabuwal dahil sa lakas ng hangin. 2 sasakyan naman ang nawasak matapos madaganan ng natumbang punong kahoy sa Surigao del Norte Capitol Complex. Nakahambalang naman sa National Highway ng Surigao City ang punong ito ng aming maabutan. Mas lumakas pa ang hangin pagdating ng alas 10 ng gabi. Halos liparin na ang bubong ng covered court sa Surigao City West City Central School na nagsisilbing evacuation center para sa mahigit 100 na pamilya mula sa Barangay San Juan sa Surigao City. Nawala ng supply ng kuryente ang buong syudad bago mag alas 11 kagabi dahil sa malakas na hangin at ulan. At hanggang ngayon ay hindi pa ito na ibabalik. Ayon sa CDRRMO Surigao City, wala pang naiuulat sa kanila na mga pinsala dulot ng Bagyong Tino at nagpapatuloy pa rin daw ang kanilang post-disaster assessment. Igan, sa ngayon ay nagiging mabuti na ang panahon dito sa Surigao City at may ilan na ring maliliit na negosyo na nagsisimula ng magbukas ulit. Igan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kumustahin natin ang sitwasyon sa iba pang lugar sa Visayas na ramdam na ang hagupit ng Bagyong Tino. Live mula sa Estancia, Iloilo, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Pasado alauna kaninang madaling araw nang simulang maramdaman ang epekto ng Bagyong Tino sa Rojas City, Igan. Kahit di pa gaanong kalakas ay ramdam ang buhos ng ulan sa Rojas City kaninang umaga. Mapapansin na rin ang paggalaw ng mga puno dahil sa hangin. Sa daang ito sa Barangay Tiza, makikita na lagpas gutter ng baha. Sa 5 a.m. na update ng Pag-asa, nasa signal number 2 ang lungsod ng Rojas. Samantalang signal number 3 sa southern portion ng probinsya ng Capiz at ilang bahagi ng Iloilo. Signal number 4 naman sa central at southern portion ng Iloilo, southern portion ng Antique at Guimaras. Nagreklamo naman ang 38 anyos na ina sa Balasan, Iloilo na hindi tinanggap ng pumunta sa Civic Center ng bayan. Ayon kay Marlene, mas safe ang Civic Center sa bayan kumpara sa evacuation center sa barangay. Sa 5 a.m. na update ng Pag-asa, nasa signal number 3 ang ilang bayan sa Iloilo kasama na dito ang Balasan. Paliwanag ng MDRRMO Balasan, naka-pre-assign na sa 3 barangay sa poblasyon ang Civic Center. Sinisiguro naman ng MDRRMO na safe ang evacuation center sa barangay. Samantala, di nagdalawang isip na kaagad mag-evacuate si Analiza ng Barangay Canoan, Estancia, Iloilo. Ito ay dahil namatay ang kanyang asawa sa pneumonia matapos nagpalipas ng gabi sa bubong ng kanilang bahay noong tumaas ang baha noong Oktubre. We're not worried because nag-conduct tayo ng preemptive evacuation. Yun, binabantayan na lang natin yung potential na impact ng bagyo. Halimbawa, yung mga damage na mga bahay. Wala akong nag-agi sa barangay nga mga barangay opisyalis kay nag-desisyon ako, nagpanik na ko si lapsag man ko, sir. May lang maginbalhinan kami nga subong nga balay pero pagarparon man sang sininga gabi sir may ara kita pumuluyo nga hindi niya catchment ang aton nga Balasan Civic Center. So gintawgan namon ang iya nga barangay nga wala man siya dito na coordinate nga open naman gali sir. So may miscommunication. Sa una wala man nagadako damo subong niya critical na gid sir. Kung ano gid man in kaso nga magbaha naman o kon maginulan insigida madiretso na kami diri. Igan, patuloy na naka-heightened alert ang DRRM ng bawat LGU sa pagdaan ng Bagyong Tino sa Panay Island mamayang alas 11 ng umaga. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tinatayang nasa 60 bilyong piso matitipid ng gobyerno kapag sumunod sa tamang presyo ang Department of Public Works and Highways sa pagpapagawa ng mga proyekto. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. May unang balita si Maki Pulido.
Sa tansya ni DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 60 taga DPWH, kontratista at politikong sangkot umano sa anomalya sa mga proyekto kontra baha ang magpapasko sa kulungan. We're very, very confident na kulong to mga to. Maraming magpapasko sa kulungan. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Ang Department of Justice ipinatawag na mga respondent sa 5 reklamo kaugnay ng mga ghost flood control project na iniimbestigahan ngayon. Sa November 10, magsisimula ang preliminary investigation at planong matapos ito sa loob ng 1 buwan. Pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Ito ba ay makakatulong para sa matibay na pagsampa ng kaso laban sa isang akusado. Kaya po nagiging maingat na tayo. Kasi hindi naman din tayo pwede mag-shortcut. Pumirma naman ang DPWH at Philippine Space Agency ng Memorandum of Agreement para sa paggamit ng satellite imagery sa pagmomonitor ng mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DPWH, bloated o higit sa tamang presyo ang mga project cost sa mga nakalipas na dekada. Sa Region 4B o Mimaropa halimbawa, batay sa pagsusuri ng DPWH, prenesyuhan ng DPWH ng higit 23,000 pesos per metric ton ang aspaltong wala pang 6,000 pesos sa merkado. Higit 1,400 pesos per cubic meter ang graba na 600 pesos. 1,500 pesos ang buhanging 620 pesos per cubic meter. 50 pesos per kilo ang sheet pile na dapat ay 40 pesos lang. Ibang halaga ng patong sa iba pang rehiyon pero overpriced din. Ang average na patong 50% sa asfalto, 32% sa graba at sa buhangin, 10% sa simento, 36% sa sheet pile na ginagamit sa mga flood control project at 32% sa steel bar. Pagka in-input na itong mga bagong presyo na to, dun sa proyektong yon base sa dami ng simento, dami ng bakal, dami ng graba, dami ng asfalto, at gagamitin na itong mga bagong presyong to, yung budget na yon automatic bababa na yon. At makakatipid na kagad ng gobyerno doon. Inaasahang aabot sa 60 billion pesos ang matitipid ng gobyerno sa susunod na taon ngayong iniutos ng sundan ang market prices. Sinusuri pa ng DPWH ang presyohan sa iba pang materyales tulad ng pintura na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga silid-aralan. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Pinadalhan na ng sabina ng Department of Justice ang mga sinampahan ng 5 reklamo kaugnay sa ilang questionable na flood control projects sa Bulacan. Sila ay sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, 5 pang dating tauhan ng DPWH, pati ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa Department of Justice sa November 10, magsisimula ang preliminary investigation sa 5 reklamo. Plano raw nilang tapusin ang preliminary investigation sa loob ng 1 buwan. Sina Alcantara, Hernandez at Mendoza ay protected witnesses ng DOJ na nakadetain sa Senado matapos makontempt noong Setyembre. Sisikapin pa silang kunan ng pahayag, gayon din ang iba pang ipinasabpina ng DOJ. Epektibo ngayong araw ang panibagong oil price hike. Ikalimang sunod na linggo na pong tumaas ang presyo ng gasolina. Ikalawang linggo naman para sa diesel at kerosene. Live mula sa Quezon City, may nabalita si James Agustin. James. Igang, good morning. Magpakarga sa mas murang gasolinahan o di kaya naman magpunta dun sa mga nag-aalok ng PUB discounted price. Ganyan po yung diskarte ng mga nakausap ko ng mga motorista dito sa FPJ Avenue sa Quezon City para kahit papaano sila'y makatipid, lalo pat may panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Nagpa-full tank na ng gasolina ang taxi driver na si Ernesto bago siya gumarahe ngayong araw para hindi abutan ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ang diskarte niya magpakarga sa mas murang gasolinahan. Sa 24 oras niyang pagbiyahe, 700 pesos lang daw ang maiuwi niya sa kanyang pamilya. Malaki din hirap sa amin yan pagka yung ganitong talagang pagtataas ng gasolina. Kasi yung pag sa na yan, pagtaas, malaki talagang wala din sa amin. Naiuwi na lang din namin.
maano lang sa gasolina. Tapos hindi naman yung boundary namin, hindi naman nagbababa. Ang jeepney driver na si EC na may rutang Project 8 Quiapo, pinupuntahan pa ang gasolinahan na may PUV discounted price. Dahil kapo sa budget, 200 pesos na ang pinakarga niyang diesel bago bumiyahe. Kasi kagaya, 200. Palagdagdag ng 3 piso, magiging 250 na ikakarga ko. Para umabot lang ako sa isang ikot. Ganyan din ang diskarte ng jeepney driver na si Roberto na may ruta namang Muñoz Mabini. Aminado siyang malaki nang natapya sa kita dahil sa taas ng presyo ng diesel. Kasi gagastos ka ng 20 liters sa isang araw o 25 liters, eh times mo yun sa 250, hindi malaki rin. Malaki bawas. Mga 400 din, mawala sa iyo. Sa kita? Oo. Epektibo ngayong araw, 2 pesos and 70 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Umaasa ang mga jeepney driver na matutugunan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Malaking pasakit din daw kasi sa commuters kung magkakaroon ng taas pasahe. Eh kung tataas, maganda. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero mas maganda kung ibaba na lang ang krono, hindi na yung pabasahe. Samantala, Igan, yung isang gasolinahan dito sa FPJ Avenue ay 2 pesos yung discounted price nila sa kada litro ng produktong petrolyo doon sa mga PUV drivers. Kaya bago pa sila magtaas ng presyo kanina, ay marami naman talaga yung nagpakarga, lalo-lalo na yung mga jeepney driver na bumabiyahe dito sa lugar. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakaapekto na raw ang mga nagdaang sama ng panahon sa presyo ng bigas. At live mula sa Pasig, may unang balita live, si Bam Alegre. Bam, gaano kataas ang itinaas ng mga presyo ng bigas dyan? Ayon sa mga tindera, mataas enough para umaray ang mga suki. At pinalawig ng Pangulo yung rice importation para panatilihin yung farm gate price ng palay. Pero dito nga sa Pasig Palengke, mataas daw ang presyo ngayon ng bigas. Sa bisa ng isang executive order, dinagdagan ng 2 buwan ang rice import ban hanggang sa katapusan ng taon. Naunang sinuspindi ang rice importation para alalayan ang mga magsasaka natin dahil bumababa ang farm gate price ng palay. Lalo't papalapit na ang wet harvest season. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, inaasahang mag-average sa 42 pesos kada kilo ang well-milled rice at nasa 40 pesos kada kilo ang regular milled rice ngayong Nobyembre. Bagaman natutulungan ng ating mga magsasaka sa kanilang mga ani, mataas naman daw ang benta ngayon ng bigas ayon sa tindera rito na si Aiza Tuason. 1 buwan na raw mataas ang presyo ng bigas. Ang local rice, dating nasa 35 pesos, ngayon nasa 39 pesos na per kilo. Nakakaapekto raw sa presyo ng bigas ang sama ng panahon na nararanasan ng bansa. Dahil dito, marami na raw ang umaaray ng mga mamimili. Pakinggan natin ang pahayag ng ating nakapanayam na tindera. Sobrang taas po na presyo ng bigas natin ngayon, sir. Kaya po, madami na rin po mga nagrereklamong mga buyer, tsaka kami rin pong mga nagtitinda ng bigas. Yung ban po ng ating gobyerno sa imported, syempre pag wala po imported, possible po na tumaas po yung local, tsaka syempre yung imported rice. Tapos panahon din po, nakakadagdag din po sa pagtaas ng presyo natin. Marisa, estimate ng Department of Agriculture may sapat na supply ng bigas ang bansa sa humigit kumulang 3 buwan. Itong unang balita mula rito sa Pasig Palengke, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. May panibagong career high ranking si Pinay tennis player Alex Ayala. Sa rankings ng Women's Tennis Association, pumasok na sa top 50 si Ayala. Pagkatapos yan ang kanyang makasaysayang 2025 season. Ngayong taon, si Ayala ang naging kauna-unahang Pinoy na makakuha ng WTA 125 title matapos manalo sa Guadalajara Open noong Setyembre. Bago yan, siya rin ang unang Pinoy na nakaabot sa WTA Finals na makalaban si Maya Joint ng Australia sa Eastbourne Open noong Hunyo. Una rin siyang Pinoy
na nakakuha ng panalo sa isang Grand Slam main draw nang lumaban siya sa US Open. Sa kanyang social media, sinabi ni Ayala na nagkatotoo na ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang 2025 season tinawag niyang love letter para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at bawat taong sumuporta sa kanya. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.